po natin. Yes. Okay? So, pumalik po ito. Maikling pakilala po lamang sa inyong speaker. Yan, ako po si Maria Lourdes or you can call me Des Manalo. I was raised in Pasig City and now base na po ako ngayon dito sa San Pablo City, Laguna. Married na po with 2 kids. Ayan. And BSECE po ako by profession. Dati rin po akong OFW na katulad ninyo. 2018 po, hanggang sa ngayon, ako po ay nag-join sa IMG. And then, proud IMG campaigner na po at Life License Insurance Underwriter, Associate Financial Planner, and Registered Financial Educator. So, isa na rin po akong nasabi na po ni Coach Grace, Senior Marketing Director. So, of course, what we are going to discuss. Yan. Ito po, yan. Ito pong libro na ito ang ating ginagamit. Ang ating SSBYF. So, paano po kayo magkakaroon yan? After po nito, i-avail po ninyo ang inyong free ebook sa pamagitan ng pagbibigay po sa inyo sa mga nag-invite po sa inyo. Ayan, meron na kayong unang gift. Yan. Pangalawang gift, ito po yung unang gift. Ito po yung giveaway na naka-enroll kayo, nakapag-join kayo dito sa ating membership orientation. At ang ikalawang giveaway po natin ay itong libro na ibibigay po namin sa inyo. Of course, para po madagdagan ang inyong mga karunungan when it comes to financial literacy. And this book is The Secret to Saving and Building Your Future, na kung saan you will be the one to control your money. And of course, who is IMG? So IMG stands for International Marketing Group. At meron po tayong office. Ayan, ang ating pong location sa ating office is 94 Kings Court Building 1, 2129 sa Chino Rosas Avenue, Makati City. And we also have another office. Ito po ay sa may Senator Hill Puyat Avenue, Makati. So IMG started 2002. Tayo po ang isa sa pinakamalaki at pinakamabilis na growing financial services companies dito sa Pilipinas. At tayo po ay nag-a-assist ng mga taong gustong tulungan ang kanilang mga sarili para ma-achieve nila yung kanilang financial security sa pamamagitan ng financial education at makapag-build sila ng solid financial foundation na hindi po natin karamihan hindi po nalalaman ng iba at hindi rin po naman ito na pag-aaralan sa ating eskwelahan. Di po ba? At tayo po ay nag-establish ng mga partnership with the biggest companies dito po sa financial industry. So of course, ayan, many good people fail. Sabi nga, maraming mga tao ang nagfe-fail. Many hardworking people fail. Even the smart people, even the young and the old people fail. At kahit po ang mga professional na, ayan, mga teachers, mga engineers, and even doctors. So nag-e-end up sila, magre-retire sila, poor. Ibig sabihin, with no enough savings. Diba? May mga artista pa nga, makikita natin, naglilimos sila para sa kanilang pampagamot, nagmamakaawa. Pero even although dun sa mga panahon na yan, sila ay naging mga sikat, diba? Mga sikat sila, mga personalities. But then, these people don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. So, ibig sabihin, may kulang. Ano yung kulang doon? That is the lack of financial education. So, of course, ang sabi nga dito ay, okay, hold on. So, we can fight, diba? Pwede nating labanan ang kahirapan. Dahil ang mission ni ING is, yun nga, matulungan natin ang bawat Pilipino na ma-achieve ang tinatawag nating financial freedom para walang maiiwanan. So, nobodies will be left behind. At tayo po ay nagka-campaign para sa 30 million by 30 ng financial literacy campaign. Dahil, tulad niyan, tayo po ay naniniwala na ang financial education is not an option. Ito po ay isang pangangailangan. That's why, ang IMG po ay committed na mag-educate, empowering the 30 million families by 2030. So I hope and we hope that you can be part of this campaign na kung saan tayo po ay nagre-revolutionize ng financial industry. Nagbi-build tayo, build
with a system that bridges financial. Nagtutulay tayo para sa financial education at magkaroon ng tinatawag na financial independence. Maiwasan ng failure, di ba? So what is our vision? Our vision is to create new industry na kung saan ang lahat ay magkakayahan na tinatawag na hindi sila yung, meron tayong kakayahan na mag-build tayo, kumita tayo, katulad ng mga kinikita ng mga wealthy people. Di ba? Magbigay tayo kung ano man yung sikreto nila, bakit sila nagiging wealthy. Di ba? Karamihan sa atin, bakit sasabihin nila, ang mga mayayaman ay lalong yumayaman at ang mga may hirap ay hindi makahon sa kahirapan. So bakit? So aalamin natin yan dahil iyan ang isa sa mga vision ni IMG. And of course, everyone has the right to become wealthy if they knew the right information. So, a large of number of Filipinos will face the increasing financial challenges. At ayan po ang i-discuss natin ngayon, ang 4 na major challenges na kinakaharap. Ang una ay ang pagkakaroon ng uncertain labor market. Anong ibig sabihin? Siguro, hindi kailangan sa inyo ang mga automation, yung mga gadgets na pinipindot natin. Marami tayong mga applications na kailangang alamin at nalalaman sa pamamagitan ng ganitong mga automated, di ba? At dahil dyan, may mga pros and cons. Although natututo tayo sa ganitong klase ng technology, ang mga nagiging negative impact po nito ay ito ang nagiging rason kung bakit nagbabawas ng mga trabaho. Diba? Nababawasan ang nagtatrabaho sa isang manufacturing company. Dahil, okay, ang nagiging problema po dyan is dahil nga automated na eh. Imbis na ang isang tao mag-ooperate siya ng 1:1, ibig sabihin ng 1:1 is one machine per isang tao, ang mangyayari po niyan, ititrain nila ang kanilang mga labor human, ayan, para ang isang tao ay maghahawak ng 10 machines. Diba? So, ang mangyayari po, nababawasan yung manpower na magtatrabaho dito. But then, however, meron pong solusyon. Sabi nga, may solusyon dun sa mga bawat problema na kinakaharap na tulad po niyan. So, ang una, kailangan i-update mo yung skills mo. Kailangan hindi ka tumigil sa learning mo. Dapat dadagdagan mo para makasakay ka, makausad ka dun sa mga natatanggal at hindi isa ko dun sa matatanggal sa trabaho. And another thing is low savings and high debt. Sino ang karaniwang naapektuhan dito sa ganitong klase ng senaryo? Kadalasan, doon po sa mga nagre-retiro na. Bakit daw? Bakit kamo? Kasi hindi nila napaghandaan ang kanilang makapag-save sila ng enough para sa kanilang retirement funds. Diba? Minsan sabi nga natin, karaniwan ng senaryo is tulong tayo ng tulong sa pamilya natin, yan, kasi hindi natin sila matitiis. Likas na sa ugaling mga Pilipino ang tumulong, lalo na ngayon, magpapasko. Di po ba? So, mas pinaghahandaan natin yung mga ipamimigay natin at nalilimutan natin kadalasan yung mag-ipon, magtira ka ng para sa sarili mo. Kaya kadalasan, nalilimutan mo nga yung sarili mo sa pag-iipon. So, pagdating mo ng age of 65 na hindi mo inakalang darating sa buhay mo, ito yung panahon na wala ka na palang trabaho at hindi ka nagkaroon ng sapat na ipon. So, mangyayari niyan, many people have to work beyond age of 65. Yan ang reason yan. Yan ang kadahilanan. May cause and effect. Diba? And next is the third one is a large number. Okay, ang pasabi dito is the high cost of education. Ibig sabihin, hindi kailangan po sa atin ang pagtaas ng tuition fee ng pagpapaaral natin sa kolehiyo. So, increasing cost of education every year at ang pagkakaroon ng hindi sapat na preparasyon ng mga magulang para sa pagpapaaral ng kolehiyo ng kanilang mga anak. And lastly, number 4, this is the increasing cost of living. Yan. Pamilyar po ba kayo sa salitang inflation? Okay, inflation, ibig sabihin,
tumataas ang presyo pero ang pinabibili mo ay hindi tumataas. Hindi nagiging sapat ang salary. Yan, ang 1,000 mo, halimbawa, pag pumunta ka sa isang grocery o sa wet market, hindi na sapat ang 1,000. Diba? Hindi mo na, gumagaang na yung mga pinamili mo dahil nagkukulang at nagkukulang. At ang kadalasan, dahil nga sa kulang yung sinusweldo, we don't have enough funds para makapag-save tayo sa ating emergency funds. Kaya pag dumating ang mga emergency pangangailangan, napakahirap po sa atin dahil ang isang kauuwian po nito ay ang pag-utang. Di ba? Pag dumating yung mga emergency natin na tulad ng sakit, tulad ng mga bagyo o ano pa mang emergency matatawag, yan po yun, hindi natin napaghahandaan. Ang utang ang ating kauuwian. And of course, yan, sabi nga dito, ang future po natin ay hindi nakasalalay sa mga employer na meron ka ngayon, kahit pa sa mga ayuda ng gobyerno, di ba? At kahit pa mga sa bangko na meron kang amount ng account mo sa bangko at kahit pa sa isang broker. So, ang ibig sabihin, ang future po ay nakasalalay lamang sa ating mga kamay, di ba? Kasi tayo po ang nakakaalam ng pagkita, make money, tayo rin ang nakakaalam paano natin isi-save, mag-accumulate or lalago ang ating mga perang pinaghihirapan at higit sa lahat, paano natin bibigyan ng proteksyon ang mga pera na ating kinikita at pinaghihirapan. So, and of course, yung future po natin, dapat tayo mismo maging money manager. Dahil mauunawaan po natin dyan kung paano ba, how money works and how money work for you in the future. Yan yung pinaka-goal natin. Yan. Isa yan sa mga goal natin kung bakit natin kailangang maintindihan yung sinasabing own money manager. Pag-isipan po natin yan, ho, paano natin masasabi balang araw ay pera, ikaw naman ang kumilos at magtrabaho para sa akin. So, there are 4 keys of financial concept na pag-aaralan natin for this. Mga ano pa lang ho yun, paumpisa. So, papasok na ho tayo dun sa ating konsepto na dapat nating maintindihan. So, of course, meron tayo ng tinatawag na curve. Yan, yung curve natin. Hindi po, straight line po ito, but then this is the curve line concept. Ang ibig sabihin, yung ating green, ito po yung ating money line, at yung ating namang blue line, ito po yung ating mga responsibility line. So, during this responsibility line, mataas ang obligasyon o responsibilidad natin. At that's why, wala po tayong naiipong pera. Wala tayong naisisave. But then, dapat habang tumatagal din naman, ang ating money line ay tumataas. Nakakapag-save na tayo, di ba? Para pagdating ng panahon, tumigil man tayo sa pagtatrabaho natin, meron na tayong masasabing ang money na ang magtatrabaho para sa atin. And of course, meron namang end ang lahat ng mga responsibilidad na meron tayo. Wala namang forever yan. Matatapos din ang mga obligasyon at responsibilidad na yan. That's why, eto po, meron tayong timeline na sinusunod dito. Ano ba yung sinasabing mga high responsibility? Ito po yung mga obligasyon o yung mga needs na kailangan natin, di ba? Kailangan nating kumain, kailangan nating manamit, yan. Meron din tayong kailangang shelter o matitirang komportable. Of course, meron tayong pangangailangan sa ating health or yung mga medicines. And of course, ayan, nagpapaaral tayo. Meron din tayong mga mortgage, yung mga hinuhulugan nating bahay. Diba? And of course, aktibong-aktibo pa tayo sa mga samahan ng London dito at London doon. At meron din tayong kadahilanan, yung tinatawag natin na everyday tayong gumigising sa araw-araw dahil meron tayong dahilan. Pag tayo'y tumigil, no income, no work, no pay na tinatawag. Yung active income na araw-araw tayong gigising sa umaga, makikipagsiksikan tayo sa biyahe, and then maghihintay tayo ng kinsenas at bukas ay katapusan, nakakatanggap ng 13-month pay para masuplayan natin ang bawat responsibilities at pangangailangan ng ating pamilya. Di ba? But then, ika nga, meron tayong what if sa buhay natin. Ano yung what if natin? What if I die too soon?
ikaw ay kinuha agad, pinalad kang kinuha agad ni Lord at ikaw ang breadwinner of the family. Paano na, di ba? That's why kailangan meron tayong insurance. Insurance no income replacement na sakali man dumating yung pagkakataon na kinuha agad tayo ni Lord at ikaw ang breadwinner of the family, hindi babalik sa poverty line ang maiiwanan mong pamilya. Dahil doon po papasok ang role ni insurance na siyang magpapatuloy ng buhay ng mga naiwanan mo. And of course, ayan, pagdating naman ng ating pagre-retiro, patuloy pa rin ang ating if ng buhay natin. What if I live too long? Ikaw ay biniyayaan ni Lord na magkaroon ka naman ng mahabang buhay. Ano ang pangangailangan mo? Of course, kakain ka pa rin. Diba? Kailangan mo pa rin mabuhay at matugunan yung mga pangangailangan pagdating ng panahon na ikaw ay live too long. Mahirap din naman po siguro na umasa tayo sa tulong ng ating mga anak pag dumating na yung time na binayaan tayo ni Lord na mabuhay pa ng ganyan. Of course, dapat meron po tayong nakalaan na investment. Yan, investment na kung saan ito yung tutulong sa atin para hindi tayo manghihingi. 'Di ba? Hindi na natin kailangang mag-post, ayan, ako po ay na-ospital, pahingi po ng tulong. 'Di ba? Napakasakit po namang mangyari sa buhay natin yan na nagpakahirap na tayo dahil tayo ang breadwinner of the family. At pagkatapos kinalimutan nating magsubi para sa sarili natin at dumating yung ganyang leave tulong. Ikaw naman ngayon ang hihingi ng tulong. So paano kung wala kang mahinga ng tulong? Kaya dapat wag mong kalilimutan ang sarili mo. Dapat meron kang passive income kasi natapos ka na sa active income. Meron kang passive income na aasahan mo at hindi ka nahihingi pa ng tulong. Di ba? Pero syempre, ang sabi nga, ano ba yun? Bakit mo kailangan magkaroon ng passive income o investment? Kasi hindi ka naman excuse na magkasakit. Diba? Pagdating nga natin ng age of 60 or less than 50, minsan nakakaramdam na tayo ng aray-aray ko. Kasi yan po yung sinasabi ng mga matatanda din na dito bumabawi, 'di ba? Yung lakas natin nauubos. Kaya mangangailangan mas tataas ang pangangailangan pagdating ng ating ganyang edad. Maiiba na ang mga ginagamit nating mga pabango. Yan ay mapapalitan na ng mga mint flavor. Diba? At syempre, hindi maiiwasan na magkaroon po tayo ng mga emergency pangangailangan. At normal lang po sa atin yan dahil kumbaga partner na yan partner na. Kumbaga pinsan na yan, yung emergency na yan. Kaya lang, ang mahirap po niyan, kung halimbawa hindi nga po natin napaghandaan ang mag-ipon ng ating emergency funds. Ito po yung sinasabing 3 to 6 months of your salary ay itatago mo para ikaw ay makaipon ng inyong emergency funds. Yan. Ano yung sinasabing insurance? Ang sabi dito, ang insurance daw ay dapat meron tayong 10 times ng ating mga annual expenses. Diba? And of course, pagdating naman sa investment, dapat meron tayong 20 times ng ating mga annual expenses. Dapat isasama na rin po natin yung mga possibilities ng mga inflation rate. Ayan, isasama po natin dapat yan. Kaya naging 20 times of our annual expenses. Mas tumataas po ang investment dapat natin. Okay? So let's now try to understand naman. Aralin naman natin ang how money works. We have this formula na 72 divided by the percentage. Anong meron dyan? Ang meron po dyan is yung number ng taon, yan, number of years will take for a given fund na magdodoble ang iyong pera. So, ito pong formula na ito ay tinuro sa atin, isinare sa atin ni Albert Einstein. Dati po nung pinag-aaralan namin to ng college, hindi ko po na-appreciate, hindi ko maintindihan ano ba yung compounding na yan. So, later ko na lang na-realize na may magic pala talaga. Dahil ang ibig sabihin ng compounding interest, yung ipinasok mo na investment ay tutubo at yung tubo nun ay tutubo pa rin, kaya tubo siya ng tubo. Akala nyo ba 5-6 lang ang tubo ng tubo?
Ito po yung opposite ng 5-6. Dahil dito, yung interest mo ay tubo din ng tubo. Kaya meron siyang magic. Di ba? And of course, halimbawa, okay, for example, sa bangko, kung kayo po ay mayroong mga account sa bangko, ang bangko po ay nagbibigay sa atin ng 1% interest kada taon. Di ba? Annually. So, if i-apply natin tong formula na ito na 72 divided by 1%. Di ba? Magkano po yan? Of course, within 72 years, ikaw ay mayroong 10,000. Diba? Within 20 years of that, so pagdating mo ng 92 years old, ikaw ay makakaipon ng tumataginting na 20,000. Sa tingin nyo ba, sapat-sapat ba yan para ikaw ay mabuhay pagdating mo ng 92 years old? So, ayan. Kayo po ang makakapagsagot niyan kung sapat na ba yung 20,000 na yan. So, let's try to see. Okay. So, ito po. So, how money works? I-apply natin ang ating compounding interest. Halimbawa, meron tayong pinaglagyan na isang vehicle dito sa ganitong klase ng formula na kung saan ang pera po natin ay dodoble every 18 years with 4% interest. Yan, 18 years, halimbawa, nag-start ka at the age of 20. Pinasok mo ang pera mo sa bangko with 100,000 investment. Kung bibilang ka 20 plus 18, ikaw ay nasa age of 38, di ba? So, meron ka ng 200,000 kasi tumubo na ng 4% ang ating investment na 100,000. At bumilang ka pa ng another 18 years. So, ang edad mo pagdating ng panahon na yan ay 56 years old. So, meron ka ng maiipon na 400,000. Di ba? Ayan, sa tingin nyo ba nakaipon ka? So, let's move on sa ikalawang vehicle with 8% interest. Siyempre, apply yung ating formula. 72 divided by 8% is equal to 9. Kaya kada 9 na taon, ang pera mo ay tutubo ng 8%. So, let's try. Halimbawa, same age, meron kang investment na 20,000. Yan. At 20 age of 20, nagpasok ka ng 100,000. So, at the age of 29, ayan, plus 20 plus 29. So, at the age of 29 years old, ikaw po ay may 200,000 na. So, pagdating pa niyan, ayan, 38, pagdating mo ng edad na 38, ikaw ay may 400,000. At the same time, pagdating mo ng edad ng 56, meron ka ng 1.6, di ba? So, sa kanina, nabanggit ko, ipinasok natin sa bangko ang pera mo dito sa 4% interest. Pero, ang bangko, meron sila nga itong pinaglagyan ng 8%, di ba? So, sa tingin mo ba, yan bang 1.6 na meron kang dapat na sa iyong itinubong pera ay maibibigay sa'yo ng bangko? Hindi po, di ba? So, ang ibibigay lamang sa iyo ay yung napagkasundoan dun sa 4% interest. Hindi ko naman po sinasabi na bad ang bangko. Inuunawa lang po natin kung saan ba yung mas maganda nating i-invest ng pera natin. So, another thing, meron pang alam ang bangko ng 12% interest. Ito yung platform, another platform. Apply ulit natin yung ating napag-aralang formula. 72 divided by the interest rate of 12% is equal to 6. So, ibig sabihin yan, ang pera po ay dodoble kada 6 na taon. Okay. For example, ang age nga yan ay 20. Pinasok ulit dito, makikita ninyo sa ating picture dito. Yan, 20 years old, nagpasok ng 100,000. So, every 6 years, tutubo ang pera mo 12% interest. Kaya pagdating ng 56 years old, meron kang 6.4. Tulad ng nasabi ko sa inyo, kung ano yung napag-usapan, dun sa 4% lang ang makukuha mo, dun sa pera mo kung sa bangko mo inilagay. Pero, ang matitira dyan, yung 6 million yan, ay sa bangko po mapupunta. Anong ibig sabihin? Ano pong pinupunto ko? Maganda po yan. Kasi pinasok mo ang pera mo para ka magpahiram ng pera sa bangko. At sila po, ang tutubo doon sa pera mo. Di ba? Ang laki po ng difference, di ba? Yan. O, pag-isipan po ninyo, ano ba yung dapat nating gawin
para tayo ay makapag-ipon. Imbis na sa bangko natin idadaan yung pera natin, paano ba tayo makakadirekta? So, maganda pong tanong yan, di ba? Dapat nating maintindihan paano. Yan. I-note down po ninyo at pwede nyo pong itanong yan sa mga nag-invite sa inyo. I-message din lang po ninyo ako. Of course, ang galawang konsepto na pag-aaralan natin is how we are going to build a solid financial house or foundation para sa atin. Una, dapat sundan natin na magkaroon tayo ng healthcare. Healthcare, meron tayo ngayon yung short term at dapat magkaroon din tayo ng long term. Ano yung short term? Ito yung health na pinoprovide sa atin ng ating company na benepisyo na once na tayo ay nangailangan, nagkasakit tayo, magagamit natin. This is HMO short term. Ang tanong, yan bang meron kang short term na hawak mo ngayon from your employer is makukuha mo ba yan once ikaw ay nag-resign na? Yes? Makukuha po ba yan? Hindi na, di ba? Bye-bye na. Kasi wala ka na sa company. Yan ay gamitin mo man at sa hindi, may tapon. Di ba? Kailangan meron ka pong nakahanda na backup. Backup na long term. Dahil ang long term na yan ang tutulong sa iyo kung mawala man si short term healthcare mo. Then, dapat, second is, magkaroon tayo ng protection. Ito po yung life insurance. Kadalasan, iisipin natin, oh, gastos na naman yan. Gastos na naman yung insurance na yan. At ako ba'y mamamatay na? Di ba? Kasi parang masyadong morbid. Mamamatay na ba ako? Bakit ko na insurance? Di ba? So, ang ibig sabihin po kasi niyan, yun nga, nabanggit ko sa inyo, if ever na nagkaroon ng premature death, yan. Itong life insurance na ito ang sasalba. Hindi na yun ang maiiwanan natin. Kasi pagka namatay naman ng isang tao, ang realidad is gagastos pa rin naman. Lalo na't may mga pinagdaanan na sakit, meron at meron talagang kakailanganin. So that's why, magkadikit po yan. Yung long term natin, tapos dapat meron din tayong life insurance, kasiguraduhan na tinatawag. Kasi ito yung pagmamahal mo, selfless love, na maiiwanan mo, mawala ka man sa mundo, magtutuloy ang buhay ng mga maiiwanan mo. Next is, ito eliminate or manage our debts. Anong ibig sabihin? Sino na mayroong mga utang? Okay, meron tayong tinatawag na good and bad utang. Ang good utang, this is something na inutang mo, ginamit mo sa negosyo, nagkaroon ng return, yan, nagkaroon ng profit, at natutunan mong magbayad. Yan, magbayad ka ng utang dahil ang utang na yan naman ay pinakinabangan mo. So that is good utang. Pag sinabi namang bad utang, alam nyo na yun. Umutang ka dahil pinambili mo ng gadgets, pinanghanda mo sa ano pa mang handaan na meron ka at nakalimutan mong bayaran, di ba? So that is bad utang. Yung ginamit mo sa bagay na hindi mo na pala mababawi at hindi kikita, yun po, hindi ka na nakabayad ng utang. So, yan din po ang tinatawag nating anay, di ba? Ang anay, ang bagay na sumisira sa ating bahay, kaya ito ay lumulundo. That's why, ang utang na yan, dapat matuto po tayong magbayad ng utang. Diba? Huwag po natin kalilimutan. And emergency funds. Nabanggit ko sa inyo, anong klase? Bakit natin kailangan magkaroon ng emergency funds? Kasi hindi po natin maiiwasan na magkaroon ng mga emergency pangangailangan. That's why kailangan natin talaga ang emergency funds para mabigyan higit lalo na ng protection ano pa mang investment na meron ka. Diba? Hindi mo na magagalaw yung investment mo pagka dumating yung panahon na kailangan mo kasi meron kang inilaan na emergency funds. Yan. And of course, ang pinakahuli ay ang ating investments. Bakit may investment? Kasi nga, kung inuuna natin ng investment, yung bubong, pero wala naman tayo nitong mga ganito na healthcare, protection, managed debts, emergency funds, babagsak ang bahay natin. Ito hindi magiging matibay. Di ba? Yan po. Pwede po ninyong bigyan ng screenshots para wag po ninyong makalimutan na ito pala ang pinakamahalagang pagbibuild ng ating solid financial foundation. So, like building a house, build wealth
from the ground going to up. Going up. Next is, so let's try to see yung ating usual saving formula. Kadalasan, dun sa 100% nating income, inuuna natin yung ating lifestyle, yung ating mga expenses. Wala pa si sweldo, binibilang na agad natin kung saan natin gagastusin yung ating mga sinusweldo. At ang mangyayari, walang natitira para isubig, para isave. Diba? So, tithes and save investment, makakalimutan na. Ganyan po ako dati. Yan, kasi hindi ko pa po alam yung ating abundance formula. Yan. Ang mangyayari yan, pagka walang natira, bokya na naman. Balik na naman tayo sa utang. Aktibo na naman tayo dyan. Pero, meron po kaming isi-share sa inyo na abundance formula na sikreto ng mga mayayaman. At ito po ang tinatawag nating abundance formula. That is the 10, 20, and 70 rule. Na ibig sabihin, dun sa 100% na ating kinikita, ibawas na daw po natin dyan yung tithes. Ano ba yung tithes? Yan po ay biblical. Yan po yung ikapu na i-share natin kung saan man tayo kabilang na simbahan o community, di ba? I-share po natin yung ating ilang percent? That is the 10% of tithes. Yung blessing. Kasi si Lord naman talaga ang nagbibigay lahat ng mga blessings na meron po tayo. Kaya dapat ibigay lang po natin ulit. Ibalik natin sa Kanya in different ways. Then, maglaan po tayo ng save and invest yung ating 20%. Yan po yung ibabawas na natin dyan. Kukurot tayo. Huwag nating kalilimutan kasi tayo po ang nagsasakripisyo, tayo po ang nagpapakahirap para dun sa sweldo na yon. At saka lang po natin ilalaan ang ating mga expenses at yung lifestyle na ating pinapangarap. Diba? So again, you can make a screenshot of this one, this formula na napaka-effective. That is the 10, 20, and 70 rule. Again, so ayan. So what if I die too soon? Yan. So sino na? Who will take care of my family? Ang solution is you have to avail your life insurance. This is an instant money na pakikinabangan ng mga maiiwanan mo. And what if I live too long? Ang solution, investment and long-term care. Ito yung mag-iingat, mag-aalaga sa iyo. Money will be the one working for you once we live too long. So, meron tayong 3 major financial needs para makomplete natin yung ating financial picture. Una, investment. Investment, ito yung mag-generate para pagpatuloy yung income natin. Pag dumating yung panahon na nagretiro na tayo at hindi na po natin kayang magtrabaho. Di ba? And of course, letting money will be the one working for you. Ayan, magkaroon din dapat tayo ng income protection o yung life insurance para mabigyan ng protection ang ating pamilya if we die too soon. Ang life insurance na nito, ang magre-replace, ayan, replace the income, your finance sa mga pagpapaaral natin sa mga anak natin, magbabayad ng estate tax at ano pa mang utang na maiiwanan mo kung sakaling ikaw ay nagkasakit, di ba? So, hindi na iiyak si Mrs. Sabi nga, 2 beses iiyak si Mrs. Bakit mo ko iniwan? Diba? At ang ikalawang iyak ay napakasakit. Bakit mo naman ako iniwan ng maraming utang? Diba? Yun. So, sabi nga ng iba, pag ang mga mahirap hindi nakapaghanda, iiyak yan, may himatayin pa kasi nga may utang. Darating na yung utang na sisingilin, yung mga nagastos mo sa pagkamatay mo. Pero, yung mga nakapaghanda, yan, less na lang yung less na lang yung iyak nila. Kasi, hindi na sila mamumroblema at may naiwanan pa na protection para magpatuloy ang kanilang buhay. Diba? Smile na lang yun. Tanggap na agad nila. Then healthcare is yung magpo-provide ng healthcare, the health needs natin pag tayo ay nagretiro na. Someone to take care of you when you get old at mabubuhay ka ng komportable at hindi ka na
mag-aalala pa pagdating mo ng panahon na yan, yung ating twilight years. So, healthcare situation after age of 60 depends on the decision na mabibigay natin para sa ating sarili. And we can offer you the ultimate Kaiser Health Builder. Ito po yung investment na magpo-provide sa atin ng solution. Ayan. Dahil ito po ay 3-in-1 investment na. Parang kapilang, di ba? And ito po, ayan, for example, ito yung ating healthcare company na HMO. Kung short term, sabi nga dito, ito yung benefit na ibinibigay sa atin ng mga employee while tayo ay nasa ating productive years. Naka-employed pa tayo sa kanila. At ito naman ang mga listahan ng mga HMO short term dito sa atin sa Pilipinas. Coco Life, Insular, Intellicare. Kasama na po dyan yung ating PhilHealth na nire-renew natin at habang tumataas ang ating edad, nadadagdagan din yung premium na dapat nating bayaran, di ba? Gamitin mo sa hindi, may tapon. And another thing is yung long-term care. Ito yung long-term care plan. Ito yung isang bagay na magbibigay sa atin ng komportabling buhay pagdating ng ating pagre-retiro. Yan, the age of 60, di ba? Mapapansin po natin, of course, ayan, ano yung meron tayong benefits pag tayo ay nag-avail ng ating Kaiser Healthcare. For example, ang in-avail po natin ay K-Plan 100. So that is the 7 years payment. And of course, ito yung ang ating installment plan na annual. Kung ating i-compute, tayo po ay kailangang magbayad ng ganitong amount. Kasi ito po ay K-Plan 100. So, ang atin pong contract price dito sa K-Plan na to ay aabot ng 411,750. So, ano yung mga healthcare benefits na meron ang K-Plan 100? So, meron tayong APE benefits or yung annual physical examination, dental health, kay Members Choice Room kung ikaw ay mangangailangang ma-ospital. Meron kang annual benefit limit na 60,000 per year at iba pang basic health benefits, of course. At kung halimbawa merong mangyari sa isang policy holder due to death, yung credit life, yun pong iyong binabayaran ay mawe-waive na. And mawe-waive din naman ang installment at saka yung premiums kung ang kadahilanan ay ang pagkakaroon ng total and permanent disability. Ibig sabihin, wala ka ng kakayahang nagbayad dahil ikaw ay na-aksidente, yan, may nangyari sa mga payor, ayan, mawe-waive din po ang installment yan. And of course, na meron kang insurance, total term life insurance coverage na umaabot ng 450K, accidental death and dismemberment ng 900,000. Ibig sabihin, yung 450 mo na insurance ay dodoble kung halimbawa ang naging cause of death ay aksidente. Magkakaroon ng with dismemberment. Yan, ng 900,000. Times 2 po yan. At family assistance service na ibig sabihin, kung kinakailangan ng mga beneficiary mo ay i-confine sa hospital, pwede po nating sabihin, ito po ay, hindi po sila ang gagamit ng plan, ho. Ito po ay pwede lang natin ibigay na ma-assist sila, ma-admit agad, ma-admit sila dun sa hospital once na meron po tayong ipakita na tayo po ay kasama sila sa mga beneficiaries natin. Okay? And of course, ayan, during the extended period po naman, yung natapos na nating bayaran yung 7 years, yung pong ika-8 year hanggang maghintay tayo ng maturity date ng 20 years, eto naman po ang benepisyo na po pwede nating makuha. So of course, habang yan po ay nasa investment, yung ika-8 taon, pumapasok na siya sa investment part, tumutubo na po yung pera natin. Diba? So, yung 10,000 every year, ayan po, kaya nag-a-accumulate. Dumadagdag ng dumadagdag yung ating pera na ipinasok dito sa ganitong klase ng plan. And of course, ito yung mga healthcare benefits. Meron pa rin tayong 10% annual health benefit. Yan. And outpatient, meron tayo. Of course, inpatient benefits, maternity benefits, pre-existing illness is covered, at saka yung mga dreaded illness is covered. Anong ibig sabihin? Kung halimbawa ikaw ay nandun sa accumulation period,
ikaw ay nangailangang ma-hospital pero may existing illness ka na, hindi po makukover yun. Pero once naka-fully paid ka na, kailangan mong ma-hospital, kasama na po dito sa ika-8 taon ang mga existing illness mo. Kaya dun sa mga naghuhulog po dito at kung kayo'y capable pa na magbuntis habang kayo ay nasa pagbabayad, kung po pwedeng ma-hold muna, maghintay muna po tayo. Ayan, para makuha niyo yung maternity benefits. Pwede naman. Ayan. And additional health benefits, meron kang long-term health care at of course, long-term care bonus. Ibig sabihin, yung 85% ng ating hinulog, kung hindi ka magamit na ma-hospital ka, yan, babalik po din sa atin yan. May bonus pa tayo dyan. Kaya in total, aabot ng ganitong halaga ang ating K-Plan, 100. Imagine, ang contract price mo is nasa 411. Pero pagka nag-matured na ang pera mo, aabot ka na ng 1.66, di ba? 1.1. So sa tingin nyo ba, sapat na yan para masabi nyong relax ka na, di ba? Pagdating ng mga ganyang edad ng long term mo, yung senior years mo. Yan. Of course, sabi nga natin, kailangan natin ng insurance para mabigyan ng protection ang ating mga pamilya at pati na rin ang ating sarili. That's why with the partner of Manila Bankers Life, meron po tayong mga ganitong klase ng insurance. At pwede po kayong magpa-quote. Yan, magbigay po ng quotations kung interesado po kayo. Maging interesado po kayo dahil napakaganda po nito. And this is the best way to show your love kung paano mo mabibigyan din ng protection ang iyong sarili at ang iyong pamilya. And of course, okay, that you can be a multimillionaire if you invest yung 20 pesos a day mo, yan, or 600 per month sa loob ng 35 years. Anong meron? Makakabuo ka na ng 3.1. Kaya dapat may focus tayo. Gasino na ba yung 20 pesos a day? Diba? Kung ikaw naman ay talagang makakaipon. So, nasa tamang disiplina po lamang. Paano? Paano nga ba? Okay, for example, okay, meron po tayong aim, may goal tayo. Ito, meron tayong monthly goal. Monthly savings goal natin, pwede tayong mag-ipon ng 1,000, 2,000, 5,000. Kung halimbawa, pinasok natin yung 1,000 natin with this interest annually, 4%, 8%, hanggang 12%. Ito po, within 5 years, ito yung mga amount na po pwede nating maipon. Diba? Imagine, 4% interest, pinasok mo yan, meron sa 1,000 pesos, within this year, makakaipon ka. Gasino na lang. Kung halimbawa, yung palang 1,000 mo every month, pinasok mo dun sa 12%. So, in total, makakabuo ka ng ganitong amount. Diba? So, napakaganda po niyan. Basta nasa tamang disiplina. Sasabihin ng iba, mahirap nga po, kulang nga po yung budget. Kulang nga po yung budget para makaipon ng ganyang klase ng goal. So, lahat naman po ay may paraan. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, sandamakmak na kadahilanan. So, be consistent. Magkaroon ka ng long-term investing is the key. Maging consistent ka lang. So, paano? Okay, let's try to see this one. Halimbawa, ikaw ay umiinom ng soft drinks. Yan. Nagkakape ka ba ng 3-in-1 din? Naninigarilyo ka ba? Umiinom ka ba ng beer? O tumataya ka sa loto? Yan. Ito yung mga cost, yung mga halaga na binibitawan mo. Imaginein mo yan. Yung may extra phone bills ka pa, may pedicure, manicure, lalo na ngayon, magpapasko, unat na, papakulot pa, kulot na, ipapaunat pa, di ba? So napakarami nating kaek-ekan na pinahihirapan talaga natin ang ating mga sarili sa mga bagay na hindi naman talaga dapat. Di ba? Maging kontento tayo kung halimbawa umiinom ka ng soft drinks. Di ba? Magkano ang soft drinks? Nasa 20 pesos pa ba? Parang hindi na natin na-update ang ganitong amount, di ba? So ang frequency niyan, ibig sabihin, gaano ka kadalas uminom ng soft drinks? Ano ba yung nagiging ano ba idudulot sa iyo niyan? May benefits ba ang pag-inom mo ng soft drinks? Pagpalagay mo, hindi ka na uminom ng soft drinks. Ayan, ang maiipon mo. Diba? Makakaipon ka ng halagang 1.2. Kung ipapasok mo yung papasok mo sa 20 pesos yung soft drinks mo, dito sa ganitong 12% interest. So in 20 years, meron ka ng 1.2 million. Kung halimbawa kayo nagkakape, mapili ka pa sa kape. Kung gusto mo, minsan nag-i-Starbucks ka pa. So, hindi 20 pesos lang ang gastos mo sa Starbucks, di ba?
feeling mo talagang as in ang yaman-yaman mo dahil naka-Starbucks ka. And of course, cigarette. Ayan, magkano ang sigarilyo? Hindi na po 30 pesos per pack dahil ang isa pong sigarilyo ngayon ay malamang nga 30 pesos kasi 10 piso ang isang 10 piso ang isang pack, di ba? So tumataya ka sa loto. Gaano ka kadalas tumaya sa loto? Kung halimbawa balak mong magpa-pedicure, manicure, hindi ko po kasi alam kung magkano ngayon, pero malamang na ganito po. So imagine niyo kung magkano ang matitipid ninyo pagka binawas-bawasan po natin yung mga ganitong klase ng matatawag nating luho, di ba? So, we don't need, hindi naman natin kailangang alisin totally. So, bawas-bawasan lang natin. Isipin natin kung saan mag-accumulate yung ating mga ginagastos sa walang katuturan din naman po. And of course, ayan, pag-usapan naman natin ang isang investment. Okay. Ang investment na ito ay tinatawag na mutual funds. Ang mutual funds, kung halimbawa ikaw ay investor na tulad ko, ganito po. Ang pera natin ay pagsasama-samahin, ipo-pull out po yan, at ito po ay dadalhin sa isang fund manager, sa isang pool house. Yan. Pagsasama-samahin yan, ima-manage po ito ng mga fund managers, well-known, batikan na, may mga knowledge sila, enough knowledge sila kung saan nila po pwedeng i-invest ang ating mga pera. For example, ipapasok nila sa Jollibee, yan, Meralco, ang mga Smart, ABS-CBN, GMA. So, papasok po ng fund managers yung ating mga pera na ininvest. And of course, ito po ay very secured, di ba? Very secured po yan. Huwag po tayong mag-alala. At magge-generate po yan ng interest at babalik po sa ating mga investors. Yan po. So, if you want to know more about this mutual funds investment, pwede rin po kayong mag-attend ng another training for this. So, be with a group who inspires you. Doon ka sa nagmamarites ng paano ka makakaipon. So, when the members of your group save, may inspire ka, mahihila ka sa magandang community. So, IMG mission is to convert people from being spenders to savers. And IMG is want to teach them how to save the right way para maiwasan po ang mga scam. Wag po tayo magnais ng kikita agad ako dyan. Wag po. Dahil kailangan po muna nating pag-aralan yung mga papasukan nating investments. Again, ito po. So, financial educator at IMG business. Pasukan natin, di ba? Napag-usapan natin, ito yung mga magbibuild tayo ng ating solid financial foundation. Paano? So, meron po tayong isasuggest sa inyo. Pwede po kayo, pwede po tayong maging isang financial educator at gawin natin ang IMG business para po mas ma-develop natin, mabuhay natin, magawa natin yung ating pinapangarap na financial independence. At ito po ay pagkakaroon ng ating solid financial house. Yan. Paano tayo magiging paano natin gagawin ang IMG business at paano tayo magiging financial educator, di ba? We do the talk, ika nga. So, mapapansin niyan dito sa health natin, meron tayong Kaiser Plan. Ayan. Meron tayong mga iba't iba pang klase ng investment na pinapasukan. Yan po ay meron sa ING. Nakarami po niyan. And once you decided, sana makapag-decide na kayo, you enroll and be one of us. Dahil once you enroll in IMG, ito na po ang inyong makukuhang mga benepisyo. Ito, meron na tayong access sa mga ganitong klase ng provider. Of course, sa healthcare, meron tayong mga life insurance, meron din tayong investment, real estate, general insurances, at ang financial services. So, paano natin gagawin ang business ni IMG? So, ito po yung mga income projections. So, once you enroll, pwede kang maging associate, pwede kang marketing director, at pwede ka ring senior marketing director. Yan. For example, isa ka ng associate. Associate, ibig sabihin, isa ka nang nag-join ka na sa IMG and you own your plan ng Kaiser. So, you will be an associate. So, every time na ginawa mo na ang business, dahil ikaw isa ng associate, meron ka ng 20% na commission. Diba? So, ito po ay mga projections. You can attend into this one. Pa-explain namin sa inyo on how you are going to do this kind of business. So, marketing director, ikaw po ay meron ng 37% na income or commission para sa mga maiko-close mo. At senior marketing director,
expected na commission po is amounting to 47%. Yan. So, income per year, ayan po, ang posibleng kitain. Ayan. Sulit na sulit po sa mga IMG membership na in-enroll mo. And SMD-based income, dahil ito pong SMD ay, big sabihin po niyan ay kontrata na pangmatagalan. Forever, may lifetime ka na. Di ba? So, ano pang hahanapin mo? Di ba? You can earn the total income of bilang isang SMD amounting 189,600. Ito po ang mga founder, mga magigiting na mga founder ng ating International Marketing Group. Yan, makikilala din po ninyo sila at mga ngiting tagumpay ang meron po sa kanila. And of course, the era of the informed consumer, and that is the DIY world. Yan. Marami sa atin, kung tinatawag na DIY, do it yourself, kung gusto nating magpabook at meron ganito kayong mga na-download na mga applications, we can do it, di ba? We can do shopping online. So, being a member of CoachCo, tsaka SNR company, pwede rin. At pwede rin tayong mag-deal sa mga ganitong klase ng mga applications, ng mga services, at saka how we're going to save money. Di ba? At syempre, sa IMG, meron din tayong ganyang konsepto dito sa ganitong klase ng financial industry dahil nga po tayo po ay nag-a-assist ng mga taong gustong tulungan ang sarili nila to build their financial foundation at ma-aim ang kanilang financial independence. Financial freedom, ika nga. And, yan. So, thousands and thousands, hindi lang po thousands and thousands, millions and millions na po from all walks of life ang natulungan across the globe sa ganitong klase ng platform na meron po tayo dito sa IMG. Dahil tayo po ay patuloy na bibigyan ng education sa lahat ng aspeto ng personal finance, magkakaroon nga po tayo ng access sa mga financial products and services, makakatanggap din tayo ng walang katapusang training and support on how we are going to manage our money. We can save our money sa mga various products and services, of course, and we can, of course, earn commissions by sharing their know-how sa mga clients sa ganitong klase ng industry. So, you can learn and you can earn in this financial industry. Of course, ito po ang aking portal. So, hindi rin po nagtatapos na nagpa-enroll ka, meron ka rin, mabibigyan ka po ng access dito sa ganitong klase ng mga products and services na meron tayo dito sa IMG. Tuturuan ka po namin on how you can do this one. At ito po ang ating mga top membership benefits. Of course, wag niyo pong kalimutang i-avail ang inyong ebook. Maka-attend po kayo ng mga workshops na meron tayo ino-offer sa atin. And we can also have the following membership benefits nga po. Ayan, napakarami po niyan, 63. So, isa-isahin po natin. Yan. So, kung ikaw naman po ay isang OFW, dahil hindi ka po ay tsaprera, mahal na mahal din po ikaw talaga ni ING. Ikaw po ay worldwide protected at meron ka pang additional accidental disablement benefit na kung saan lahat ng parte ng katawan mo ay naka-insured, and additional feature po dyan ay ang pagkakaroon ng repatriation service. Anong ibig sabihin? If that occurs outside the Philippines, we will assist you in coordination with the Everest Memorial Service para naman makasama ka ng pamilya mo. So, of course, ano pa? So nagustuhan mo ba kung ano yung mga napag-aralan at na-share namin sa'yo? So, of course, ano pang meron? So, you have to act on it. Hindi lang po sapat na ikaw ay naka-attend dito, ayan, na-educate ka namin, di ba? Dapat mag-materialize. I-act mo. Hindi lang sapat ng edukasyon lamang. So, be a preferred IMG member. So, you have to register as an IMG member and enjoy the discounts and privileges na meron po tayo. So, the registration fee is if €195, and then if you are in USA, that is $190, at sa Pilipinas po naman ay 6,000 pesos. And this is renewal every month of January or December and January with 1,500. So, that is, okay, start, build a proper financial foundation
through level 1 savings program. Ito po yung level 1 natin. Mag-secure ka ng iyong long-term healthcare para magkasunod-sunod na yung mga blocks na dapat mong sundin on how you are going to build your solid financial house. So you have to share. Okay. This great advantage of IMG membership to your family and friends. Ayan, mag-share tayo. And of course, dahil po naka-attend kayo, ito po ay pamaskong handog forever. Sa IMG laging Pasko. Dahil palagi po kaming nagbibigay ng 20,000 personal accident insurance. Kaya i-avail mo po ito dahil ikaw po ay nag-attend sa ating membership orientation. Huwag niyo pong kalilimutan, ho. So, as of now, fresh na fresh, we already reached the 10 million. Marami na at marami pa. Diba? Marami pa tayong makakasama sa ating IMG. So, you will always have, take action. You have to secure yourself, your future, your family's future. You will always have an excuse para hindi ka mag-save, para hindi ka mag-invest. But no matter what your excuse, so isa lang ang sure. Tatanda na naman tayo, magba-birthday na naman tayo next year. So, ano pa mang mga excuses na meron kang nakahanay. Always remember your big whys. So, your child will grow up and enter your college. So, you will need money for his and her education, right? So, again, financial independence is not just a dream. It's a decision for you to make. That's why, kung halimbawa, sabi nga dito ni Bill Gates, ni kumparing Bill Gates, if you are born poor, hindi mo kasalanan yon. Pero kung ikaw ay namatay ng isa kang mahirap, yon ay isang malaking pagkakamali sa buhay mo. So again, maraming salamat po sa inyo and welcome to your future. I am Des, a proud IMG campaigner. To God be the glory. Thank you very much. Ayan, okay. So maraming salamat, Coach Des. Super informative, super dinaw na membership orientation natin ngayon. So maraming salamat din po sa ating mga guests, sa mga participants natin. Umabot tayo ng 36.